dito sa itong sa direct hire sa Singapore. So hi guys, welcome to my channel and welcome to Monaco. So for today's video is magbabalik tayo sa ating question and answer vlog na kung saan medyo may katagalan na tayo bago nakapag upload ulit nitong ating question and answer vlog, dahil kung kayo ay nakasunod sa akin is may malaman na kung kayo ay nakasunod sa akin is alam nyo kung ano yung aking naging dahilan. Sa mga hindi nakasunod sa akin is yan, explain ko sa inyo yung aking previous vlog dyan, aside dyan sa aking mga views and travel vlog, itong aking question and answer vlog, yung last kong ano dito is meron akong in-upload dyan na kaya ako medyo lumaylo sa ating pagsagot ng mga tanong sa ating comment section via vlog, via video, is dahil doon sa isang vlogger na mayroong isang vlogger na si Awi Republic. I'm sure kilala nyo kasi malaking vlogger si Awi Republic. Meron siyang video ko na nakuha niya sa aking vlog na kung saan kumuha lang siya ng clip sa video ko na yon and inilagay niya sa kanyang video regarding sa Monaco. So which is yun nga, nakaka-apekto or naapektuhan yung ating mga kababayang na andito na sa Monaco, na andito sa France. So iba yung pagkaintindi nila sa vlog ko na yon, dahil yung vlog ko na yon is diniscuss ko doon kung magkano ang aabutin ng sahod ng ating mga kababayan dito sa Monaco, which is nakadepende sa sipag at sa galante ng mga amo. So in that video is diniscuss ko kung ikaw may ilang amo sa isang araw at ang sweldo mo ay ganito, ang bigay sa iyo ay 15 euro per hour or 18 euro per hour, and may mga amo na nagbibigay ng 25 euro per hour for mga nani-nani. So yun yung aking diniscuss doon. Kaya doon sa aking video na yun is nakalagay doon na aabot ng 200,000 pesos ang sasahurin ng pagtatrabaho dito, magnanani dito or maglilinis, or depende kung anong trabaho na iaalok sa iyo as a part-timer. So yun yung aking diniscuss doon sa aking vlog na yon, na which is hindi naman alam ng iba, hindi naman pinanood ng iba yung aking buong vlog. Ang napanood lang nila is yung kapiranggot na clip video doon sa page ni Awi Republic, na yun nasabi ni Awi Republic, ayun kay Ma'am Annalisa, ganito ang sasahurin, ganito ang ano ganyan. So yun lang ang napanood. And actually sa video ni Awi Republic na yun is tatlong vlogger kaming nasama doon. Yung isang vlogger doon is kaibigan ko din, which is lagi kong na-meet dito araw-araw. And yun nga, hindi naman ako na doon sa kay Awi Republic na kinuha niya yung aking video sa aking YouTube channel. And I was happy nga dahil nakuha niya yung aking video na ilagay niya naman na Annalisa sa aking So may mga new subscriber ako na galing doon sa page ni Awi Republic na i-subscribe nila ako dahil napanood nila yung aking video kay Awi Republic. So anyway, yun dahil doon sa video na yun is may mga kababayan tayong sumama ang loob sa akin or naggalit sila sa akin kasi ang katwiran nila is yun nga, kabago-bago ko lang daw dito sa Monaco, kung ano-ano na raw yung aking dinidiscuss sa aking YouTube channel, which is hindi nila naintindihan na gumagawa ako ng vlog regarding dito sa Monaco, sa aking question and answer vlog. Yung mga nagtatanong sa mga comment section ko, sinasagot ko sila via video para mas maintindihan at maunawaan nila kaysa i-reply ko sila by So pag kinakailangan gawan ko ng video, ginagawan ko ng video. So na-misinterpret ng iba yon. So ang nag-react doon is yung mga kababayan nating na andito na matagal na. So which is hindi naman makaka-relate sa pagiging vlogger. So akala nila yun yung aking purpose doon ng pangmamayabang. So which is hindi nila naintindihan na kaya ako gumagawa ng mga video na ganito is para sa mga kababayan nating nangarap na mapadpad, makapunta sa
ganitong lugar sa bansang Europe, sa Europe countries. So kaya ako nag-share ng aking mga knowledge, ng mga nalalaman ko para magkaroon sila ng idea na time will come, gusto ba nilang tahakin o puntahan ang bansang ito, ang Europe country, or manatili lang ba sila sa Asia or sa kung saan sila ngayon. And sa mga sa mga kababayan kong nasa Pilipinas na nangarap mapunta rito, sinishare ko tuwing may nakikilala ako mga baguhan, tinatanong ko sila paano sila nakarating dito. And sinishare ko yon. Hindi ako nagbabanggit ng mga pangalan kasi syempre privacy din nila yon. So yun, yun yung aking sinishare. Kaya yung gumagawa ako ng question and answer vlog, which is lately, na-stop ko nga kasi parang nalubat ako. Parang kung sa phone pa, kung sa battery, is nalubat ako. Dahil hindi ko, by doing this kind of vlog, hindi ko alam na may nasaktan pala akong pride ng ibang taong mga kababayan natin dito. Napasensya na ako mapanood nyo rin ito. At least, alam nyo na, may diniscuss din naman ako sa previous vlog ko na gano'n, na hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadyang na ano kayo, or hindi ko naman sinasadyang gano'n yung iisipin nyo. Hindi nyo lang siguro maano kung ano yung purpose ko, kung bakit ako gumagawa ng vlog na ganito. But anyway, yun, nakapag-recharge na ako kasi marami ako nababasa mga comment na nag-aantay para sagutin yung kanilang mga comment. So kaya, ngayon, mayroon kasing mayroon akong i-discuss dito, sasagutin ko rin siya via video. May nag-email sa akin na please continue mo yung iyong vlog na ganito ganon. So, kaya parang nabuhayan ako ng loob. Oo nga pala, no, naumpisahan ko na to. So, kailangan i-continue ko na lang pala. Hindi pala ako magpapadala sa mga naririnig, sa mga negative kasi hindi ko naman alam na ganon yung iisipin nila. So, hindi kasi natin hawak bawat utak, bawat isip ng mga tao. So yun yung interpret nila sa aking ginagawa. So wala akong magawa doon. Wala akong magagawa doon. But anyway, marami rin akong mga kaibigan na continue what you doing. Yung mga kaibigan kong naandito. So may mga kaibigan na naging proud. Wow, nalabas ka sa Our Republic. And may mga taong wag mo na silang intindihin kasi ganito nga, hindi lang sila makasakay sa'yo, hindi lang sila makarelate sa'yo, ganito galang. So anyway, dito tayo kay continue na tayo sa ating question and answer vlog bago pa mag-full storage yung ating So si Miss Marines, one day ago, nag-comment siya sa aking video na dito sa direct hire sa Singapore. So I'm not sure kung ang kanyang is nakita nyo yung aking mga lutuan dyan. But okay. So ang kanyang tanong ni Miss Marines, hi Sisi, salamat sa pag-share. Good. Di na ba sila mudawat og 40 up? Yan, napuno na naman. Nag full storage na naman. So kailangan ko mag-video ng maikli lang talaga. So minimum of 8 to 10 minutes. And then the next question na naman, next vlog na naman yung ibang question. So ayun, hi Sisi, salamat sa pag-share. Di ba sila mudawat og 40 up sis dito sa Singapore, dito sa SG amping permis sa Monaco. Ayan, so Singapore itong kanyang question kasi doon siya nag comment sa aking direct hire Singapore, paano mag direct hire sa Singapore. Hi sis Mary, salamat sa pag-iwan mo ng comment and thank you sa pagsuporta, sa pagbisita mo sa aking YouTube channel. Sinubscribe na rin kita. And regarding sa edad papunta nga Singapore is okay pa naman po sila, natanggap sila ng 40 to 45 years old, lalo na pag ikaw ay ex-abroad na. Wag lang lumagpas na siguro ng 45 pataas, depende na po yun kung gaano kalakas yung inyong kapit at yung magiging amo, yun. So kung talagang depende sa amo, pag as long as fit to work ka naman, so no problem. And sabi niya, ingat dito sa Monaco. Thank you. And regarding doon sa kanyang kinumentan na direct hire sa Singapore, paano mag-direct hire sa Singapore, yung kasing video na yan is ginawa ko yan dahil yun po yung aking experience. So, yung aking mga ginagawang video is based on my own experience lang talaga. Hindi ko sinishare yung experience ng iba dahil hindi ko naman alam. So, yung ko na yan is yung direct hire sa Singapore dahil talagang
mapalad lang talaga ako pagdating sa mga amo dahil ako po, I was direct hired from Philippines to Singapore. So never akong dumaan sa mga agency, hindi ko nadaanan yung salary deduction na yan. So hindi ko nadaanan yan. So direct hired ako sa Pinas to Singapore. So direct ako pumunta ng Singapore as a tourist, and then pagdating ko ng Singapore is doon na ako nag-exam, inayos yung aming mga papeles sa Ministry of Manpower Singapore, sa MOM. And I think, I'm not sure kung applicable pa yan sa ngayon kasi that was during Aquino. During Aquino. Noynoy Aquino, I think, the president at that time, 2009. So yun. Sa ngayon, ang maisa-suggest ko for direct hire, kung mayroon kayong kakilala sa Singapore, makiusap kayo sa kanila na ipasa yung inyong requirements sa mga agency doon sa Singapore para yung agents sa Singapore ang maghanap ng amo para sa inyo kung ikaw ay nasa Pinas. And then sila na po yan, yung mga agency sa Singapore is mayroon po yan silang ka-tie-up Singapore. Mayroon yan silang ka-tie-up agency sa Pinas. So once na may ano sila, ipapasa nila yan doon sa Pinas. So mas maliit yung iyong babayaran kaysa sa Pinas ka pa magpapahanap ng amo. Pinas agency and then ipasa sa Singapore, mas doble yun Pinas and then Singapore. So once kung sa Singapore ka makahanap ng amo yung agent sa Singapore mo or yung kaibigan mo, may kaibigan ka na may kilalang mga amo, prospect employer, and then makiusap na ikaw yung i-hired, and then magpapaprocess na lang kayo sa agency. So mas maliit yung inyong babayaran. So hindi ka mahalan yung inyong babayaran kasi hindi naman yung agency ang nakahanap ng magiging amo mo. Kumbaga, yun yung magiging direct. Although, direct hired kayo, dadaan pa rin kayo sa agency for ano lang yun, for processing. Para in case of may problema ka, may agency kang matatakbuhan. Kasi, like me, I was direct hired before, pero pagdating ko ng Singapore is mayroon kaming agency ginamit. So, yung Prestige Agency. So, dyan sa Tanglin Shopping Mall. Tanglin Shopping Center. So, yun yung aming agency dyan na nag-process na aking mga papers pagdating ng OAC, pagdating ng contract renewal. So, kahit pa paano, may problema man ako, sa kanila na ako pumupunta. So, I was direct hired. Wala akong agency sa Pinas. Pero pagdating sa Singapore, may agency ako, which is Filipino. Then, So, ganun lang ang gagawin. So, I'm not sure kung applicable pa yung direct hired kagaya ng ginawa ko, or much better yung aking sinuggest na kung mayroon kayong kakilala, makiusap kayo sa kakilala nyo na ipasa yung inyong ang inyong documents sa and mga kaibigan, sa mga ko din is meron din ako mga pinapasahang requirement. Although wala na ako sa Singapore, pero nakapagpaalis pa ako ng dalawang pinsan ko, kaalis lang, I think mag 6 months na siya, 4 months like that sa Singapore. So from Mindanao, pinalipad ko siya, sinabihan ko na pero gastos niya lahat yun. Gastos niya, pumunta sila ng Manila sa Doroteo Jose. So meron akong kaibigan na sa agency nagtatrabaho, and then pinapakiusap ko sa kanya na i-assist mo tong pinsan ko, and sa awa ng Diyos na paalis naman siya. So sila na yung nag-uusap kung paano yung kanilang deduction, salary deduction, or paano yung kanilang placement fee. So yun lang. Kung wala kayong kaibigan, pwede ko kayong i-recommend sa agency na aking kaibigan. Hindi niya agency, sa agency na kung saan siya nagtrabaho sa Doroteo Jose, dahil siya ay aking kaibigan from Singapore. Okay, so mapupuno na naman. So hanggang dito na lang muna, and sasagot tayo ng another question sa another video na naman bago ito maputol. Okay, sa muli ako po yung magpapaalam na, and maraming salamat sa inyong pagbisita at pagsuporta sa aking YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto nyo malaman kung paano ako nakarating dito sa Monaco, panoorin nyo yung aking video na sa aking playlist na Journey. And kung kayo ay may mga katanungan, mag-iwan lang kayo ng comment dito sa baba, at malay mo baka isa rin kayo sa aking magawa ng question and answer vlog video. So sasagutin ko by video yung inyong katanungan. Okay, bye! See you in my next vlog.